Philippine branch po natin is soon to open. Set up pa lang po kami. So, we will announce soon. And pwede na po kayong mag-enroll after that. Today's topic is Network Topology Module Monitoring System. So guys, ang ating yung ating network topology and module monitoring, kung matatandaan nyo, gumawa tayo ng mga series of program dito sa Trilogix PLC. At if gusto ninyong i-review at paano namin ginawa yung mga sequence na yon, then nakabuo tayo ng isang topology. Yung topology na yun is very essential and important as well, that we will also monitor the behavior of each module. So kasi sa planta, di natin, for example, may problema tayo, i-lose ko itong ating isang module. For example, so nakikita lang natin is Modbus fault. But we don't know what is the cause of the Modbus fault. So we need to monitor the behavior of each and every inputs or outputs module connected to the bridge adapter. Hindi lang po yan sa bridge adapter, kundi essential po yan in even dito sa ating mga ETAP, sa ating mga fiber optics, and sa point I/O and flex I/O. Bakit po natin minomonitor yung behavior ng mga module? Para madali natin malocate yung real trouble. Kasi kung hindi natin siya i-monitor, is ang gagawin natin is manghuhula tayo. Papalitan natin lahat ng module. Tatandaan po natin ang maximum na I/O modules na pwede natin i-attach sa ating bridge adapter is sa ating XIO is 8 modules. So 8 na 8 na I/O modules. So hindi natin alam sino sa 8 ang may problema. So kailangan natin i-monitor yung behavior ng bawat module. Lalo na yung ating point I/O. Yung point I/O natin is 64 I/O modules ang pwedeng gamitin. So ibig sabihin, sobrang mahaba yung 64 na yun. If hindi natin i-monitor ang bawat behavior ng mga I/O modules, then it costs a lot sa isang company. Kasi lahat yun is papalitan natin para lang gumana. Or kukuha tayo sa ibang i-disturb natin yung ibang system, kukuha tayo ng mga modules, then ilalagay natin doon sa may I/O fault. Then doon pa lang natin malalaman, ito pa lang may problema. Paano kung ibabalik na ulit natin yung mga good kung saan tayo nanghiram? So it will become faulted. So hindi natin hawak na yung assurance. So the best way na para natin ma-monitor ang behavior ng isang module, ng I/O module, is to make a monitoring system. That monitoring system also can be integrated to our HMI. So, para guys, gawa na tayo. Guys, i-open lang natin yung ating existing file. So, gumawa na tayo ng mga series of programs natin in my previous vlog. So, kung gusto nyo, mas maganda is i-review ang start, kung saan tayo nag-start gumawa ng ating mga modules, para masubaybayan nyo guys yung ating flow of sequence sa paggawa ng program. So, pupunta na po tayo sa malalim na turo ng industrial automation, especially sa Allen Bradley. So ngayon, gagawa tayo ng ating monitoring system, fault monitoring system. So ang gagawin ko lang is to take my get system value. So punta lang ako ng favorites, then add my rank,
Then, kuha lang ako ng isang normally open. Then, from here, sa ating instruction is type GSB. Enter. So, ito yung ating GSB. So, in the first place, ang GSB o Get System Value is nag-ask siya ng anong class name. So, ang una natin i-monitor yung ating PLC1. So, under doon sa ating I/O configuration system sa may left side ng ating Studio 5000. So, ito yung ating i-monitor guys, si PLC1, yung naka-highlight sa ating I/O configuration. So, next is instance class name is my module. Of course, we will monitor our PLC module. Instance name is my PLC1. Where is my PLC1? Okay. Attribute name is a full code. And my destination is PLC1. So, copy natin to. Control V. Then, underscore full code. Then, of course, I need my compare, not equal. So, ang ating source dito ay ating PLC1 status bits. Kunin natin dito sa slot status bits. Then, pag not equal to 0, magbabato siya ng latch doon sa ating fault system. So, copy natin to. Then, normally open. So, kukunin natin status bits. Ang input number 0 o input slot 0. So kung may mag-fault doon, iti-trigger niya yung fault, magkakaroon siya ng signal aling module yung nagkaroon ng fault. So it's either steady numbers sa ating hex or sa ating binary. So, kuha tayo dito ng latch. Then, right click tayo dito. Kukuha tayo dun sa ating array na latch. So, okay lang tayo guys. Okay, yes. I-unlock muna natin. Okay. So, once na magkaroon ng problema, so gagawa ko ngayon ng problema doon sa ating module. So, ilulus ko siya konti. So, yun, nagkaroon siya ng fault doon sa ating status bits. And doon sa ating PLC1 full code, nagbi-blink siya guys, yung ating may nagbi-blink doon na 1. Ibig sabihin is ito yung slot 0 kasi ang 0 sa binary is 0 is equivalent to 1. At ang slot number 2 is equals to 4. So titignan natin mamaya. So ito ay conversion ng decimal to binary and hex to decimal or numbers. So yan din isa sa pag-aralan nyo guys dito sa Trilogix Training Institute para malaman natin yung mga value, kung ano yung value na binibigay ng ating GSB, ano yung equivalent, ano yung fault, ano yung module na nagkaroon ng problema, since is yung ating PLC1
input slot status bit 0 is nag-highlight, ang equivalent into PLC1 fault code is 1 doon sa end side. So nagkaroon ng 1 value. Kaya nagkaroon ng fault na latch. So yun ang pag-identify ng module faults. So guys, i-monitor naman natin itong ating PLC6. Ito yung ating PLC6. I-monitor natin ito kasi para malaman natin yung difference ng kasi maggawa to siya into GSP ng decimal numbers from the binary. Ita-translate kasi ni slot status bits yung binary into a decimal going to GSP. So kanina nakita natin yung sa PLC1 na nag-signal siya ng number 1. Ibig sabihin decimal 1 from 0001 binary, translate niya into a decimal 1. So check natin itong PLC6 kasi meron tayong dalawang module. So let's go. So again, copy ko lang itong GSP instruction. Control V. Talaga ako lang RAM. Control V. Then palitan ko ito ng PLC6. Ito, PLC6. Then fault code pa rin. Yung ating destination is PLC6 fault code 6. Control V. So yan siya. So name ko lang is branch. So not equal, Control C. Sorry. Nagkamali ako. So delete natin. Next is our not equal from the PLC6 slot status. So, kung makikita natin itong numbers, itong mga ano na to, numbers na to, ito yung tinatawag nating binary. Meron tayong 8 module, kaya 8 binary numbers to. Then, yung fault code natin, kung i-ano natin, go to properties, naka-decimal tayo guys. So, pwede na natin yan i-change into hex, octa, o binary din. So, tingnan natin sa binary. So, ibig sabihin sa binary to binary, ita-translate niya into binary numbers. I-check natin guys. Line, okay? Then, branch ako dito. Kukunin ko yung Control C. Normally open tayo. Normally open. Then, slot status. Bits. PLC60. So ito yung ating PLC60. Input module yan. Then branch tayo. Control C and Control V. Then gawin natin itong 1. Then gawa tayo ng ating fault. Latch. So hanap tayo dito. Pwedeng PLC fault. Underscore PLC6. Ayan guys. Yes. Okay. So, makikita natin pagka nagkaroon ako ng fault. So, explain ko sa inyo pagka ang module 1 ay nagkaroon ng fault is nag-activate yung ating GSB. At kung makikita nyo is yung ating 0001 is referring to sa slot 0 na module, yung 001.
Kasi ang binary ng decimal 0 is 1. Then, doon sa ating PLC slot status, ganun din. Kasi paras lang natin siya in-integrate. But, kung gusto nyo palitan natin itong properties ng ating fault code, gawin natin into decimal, so makikita natin na ang binato ng fault code is 1. Yan siya. So, nagkaroon siya ng fault code status na 1. If gagawin naman natin is i-correct natin yung problema, then i-fault natin ang module 2. So what happened is, ang ating binary is nagbato ng signal ng 0010, which is referring to 2. Then, ang module natin is yung slot number 1 module ang nagkaroon ng problema. Then, 2 ang binary natin. So, ang tanong ko guys is, for example, yung meron pa tayong, as I said, meron tayong 8 module para sa 1794 ENTR na pwede natin i-add. So, 8 module. If yung pangatlong modules ay nag-fault, so ibig sabihin magiging 0100. So, ano ang equivalent into decimal? So, ang equivalent niya into decimal is 4 na siya. 4. Kasi from the 00010, so 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4 is 8. 8 plus 8, and so forth. So gano'n. So gano'n ang ng binary into decimal. So pag-aralan nyo guys yung mga equivalent into decimal to numbers and binary. Actually, napaka-powerful tools yan para sa mga interview. Kasi nung in-interview ako sa Emirates Global Aluminium, nag-exam kami sa Emirates Global Aluminium, ang binary to numbers, isa yan sa mga exam namin. So, as part of being industrial automation engineer, dapat yung pagsusolve ng binary equivalent to hexa or decimal to hex, dapat alam natin yan. Kasi lumalabas yan sa mga programs natin. So yun guys, gagawin natin is i-fault natin yung try natin i-fault yung ating module number slot 0. Tingnan natin ano mangyayari. So meron tayong dalawang fault na trigger. So ang nangyari is 0011 siya. So equivalent niya into decimal is 3. So yan guys yung ating fault monitoring system. So magagamit natin yan into interlocking. So thank you so much guys for watching my YouTube channel. So ibabalik ko lang guys ito yung ating normalize ko. So gagawa tayo mamaya ng pang-unlatch button. So gagamit muna ako ng control D. So kuha ulit ako ng ng RAM natin, then GSP. I-monitor naman natin si PLC7 kasi meron tayong 5 input-output module. So again, ang class name natin is module monitoring. Okay. Then ang ating instance name, so tingnan natin dito. So si PLC7, ito siya, naka-highlight sa left side ng ating Studio 5000 console. So, hanapin natin siya rito sa ating instance name. So, PLC7. So, ito siya. Click natin. Attribute. So, ang attribute natin is yung fault code.
Then, copy natin yung PLC7, Control C, Control V, space, underscore full code. Then, of course, kuha tayo na ating compare, not equal. So again, kukunin natin dito si PLC7 input I/O. Ito siya guys. So 0 to 31, 32 to 63 kasi ang overall na expansion ng point I/O is 64. So, kukuha ko na tayo doon between 0 to 31 kasi yun lang naman yung modules natin. Kung marami tayong modules, umabot ng 35. So, kukunin natin yung 32 to 63 under the DINT data type. Then, dito ay 0. Then of course, kukuha tayo ng ating branch, input, so i-monitor natin si monitor natin si 0. Yan. Then kuha ulit, branch ulit tayo. Control C, Control V, branch. So, kailangan natin ng 5 inputs. So, ito, EC1. Actually, si 0 pala is yung ating point I/O. So, mag-start tayo sa 1. Here is 2. Control C, Control V. 3, Control C, Control V, 4, Control V, module number 5. Then, kukuha ko doon ng latch sa ating array. So, una natin ginamit si 0. Ako naman si 1. Ako hindi ako kung extend natin dito. So, si 1 is PLC7. Index natin. Ito ay si PLC7 fault. Then, so re-apply tayo. Cancel. Yung tag PLC 7 space fault base tag alias, then alias for who? Faults 0. Dito na tayo kukuha sa faults 1. Check natin guys. So, go offline tayo. Go offline. Yung tag create PLC 7 space faults. Base alias for faults 1. Okay.
faults. Double click natin ito. One. 0 to 31. Check na natin yung ating ano. Okay yan. Run 1. Run 1, OTL operand 0 invalid data type argument match parameter data. So, invalid daw to. So, dito pa lang may mali. So, gawa na ng bago yung tag PLC 7 po create ating bagong tag siya. PLC 7. Tinanggap siya ngayon. So, bakit siya hindi tinanggap kanina? So, PLC 7 fault. Okay, check natin mamaya. So, ngayon guys, i-ano natin, download. Download tayo. Yan. So, for example, meron tayong fault doon sa ating PLC 7. Tinanggal ko yung isa. Si 5. So, yung guys ay, si 3.1, nagkaroon ng fault si status bits at 31.5 module. So, siya yung may problema. Then, at the same thing, doon sa ating GSB, nagbigay siya ng signal na may fault sa 0 to 31. So, kukunin natin yung value nitong fault code na to. So, yung guys, yung ating GSB PLC monitoring system. So, hopefully, nakuha niya yung ating sequence ng pag-integrate kung paano i-monitor yung fault. Then, itong mga logs na to, ito yung i-distribute natin sa lahat ng logic natin, sa lahat ng ladder system na kailangan ma-inform itong routine na to na may problema ang module. So, hindi pwedeng tumakbo yung, for example, meron ka 5 system na sequence, yung 1 dapat ay naka-safety kay number 2 or number 3. So dapat si number 2 hindi tatakbo pagka may problema si system number 1. So ito yung natin guys, ito yung fault system na interlock ang i-distribute natin doon sa mga sequence system natin. So yun, again, thank you so much guys for watching my YouTube channel, and please also don't forget to make a comment sa ating comment section. So thank you.